Yan guys, pag-usapan natin tong reaction ni Eli San Fernando sa paghain ng impeachment ni VP Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakakapag-subscribe sa akin YouTube channel, mag-subscribe na po kayo at palike na rin po ng ating videos at pa-follow na rin po ang ating Facebook page, Article PH. At tara, umpisa na natin yan. Why? Okay. Malabo raw na umusad pa ang panibagong reklamo laban kay VP Sara habang expected na rin daw ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon yan kay Congressman Eli San Fernando. Anya, pansariling interes lang kasi ang iniisip ng mga kapwa kongresista. Wait lang, ba't hindi umaandar? Bakit nakapost siya dito? Aha, Narito ang agenda. how? Yan. Ito natin guys. Malabo raw na umusad pa ang panibagong reklamo laban kay VP Sara habang expected na rin daw ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon yan kay Congressman Eli San Fernando. Anya, pansariling interes lang kasi ang iniisip ng mga kapwa kongresista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa 2028 national elections na nakatuon ng pansin ng ilang mga mambabatas. Ito ang pananaw ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaya kanya, naniniwala siya na hindi lulusot sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I'm not a member of the Committee on Justice, but at tingin ko lulusot yan sa Committee on Justice at aabot sa plenaryo yan. Pero pagdating sa plenaryo, ang aking tansya ay hindi makakakuha yan ng 1/3 na suporta mula sa members of the House. Dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. May mga nag-iisip na niyan. At yung iba ay marahil na nawalan ng amor o hindi na naging ganun kataas yung kumpiyansa. Kung pagbabasihan daw kasi ang Ikaw lang naman kasi nag-iisip niyan eh. Political analyst ng TikTok. Sa TikTok ka naging political analyst, in-apply mo dyan. Batuloy natin. Kung hindi yan may imbestigahan o hindi matutuloy ang impeachment na yan, panigurado kayo babalikan ng mga tao. Ang tanong, handa na ba kayo masunog? Kailangan matuloy yan. Hindi pwede yung magkakampihan dyan sa loob. Mas maganda kung ganyan lang din pala ginagawa nyo. Mas maganda i-abolish na lang kayo. Gawin lang naman yun. Charter change. People's Initiative. Anong silbi nyo dyan kung hindi nyo kakastiguin yung impeachment na yan? Nakitang-kita naman yung ebidensya. Tapos, iniisip nyo political career nyo. So, ibig sabihin, iniisip nyo negosyo nyo. naging takbo ng articles of impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon na bypass umano nito ang Committee Deliberation at agad inakyat sa Senado ang impeachment complaint matapos itong makakuha ng 1/3 na boto mula sa mga mambabatas. Pero para naman kay San Fernando, hindi nakataka-taka ang naging pagbasura ng Committee on Justice ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil anya, wala talagang balak ang mga mambabatas na paggalawin ito at sumailalim pa sa impeachment trial. Eh di sana,
kumontra ka doon. Ay nga, puro ka boka eh. Ilang beses ka na sinusunog, ang tanga mo pa rin. Puro ka ganyan, puro ka ganyan. Eh may mga ano din, di sana sumama ka sa ano, sa naghain ng ano, impeachment para makapagsalita ka rin. Gonggong. Yan, ang hirap kasi sa inyo. Oh, di ba? Naghain ng impeachment si yung Duterte allies. Bakit hindi kayo nag-endorse? Why? Oh, why? Ba't hindi mo in-endorse? Wala silang incumbent congressman. Bakit hindi ikaw yung nagrepresenta? Takot ka rin. Kasi nga alam niyong walang sustansya. Tabogo. Hindi yan ano, hindi yan matatawag na yung mga politiko na yan. Kung iniisip nila is yung political career nila, hindi na makabayan ang tawag dyan, makapili. Just stay. Our business is stable. Kung ang climate o ang politika sa loob ng House is dinidim niya na ma-impeach, may-impeach yan. At kahit naman gaano katibay yung mga ebidensya, kung ayaw ng mga kaalyado na umusad yan, hindi talaga uusad yan. Imposibleng hindi uusad yan, iilan lang yan minority. Iilan lang kayo. Tapos puro bobo pa. Puro absent pa. Maghahain kayo ng impeachment, wala kayong sa pandakatibayan, tapos hindi pa direkta sa Pangulo yung akusa? What the heck? Yun yung nature ng impeachment process. Tinawag rin niyang drama at ingay lang ang mga impeachment complaint na inihangin sa Kamara dahil ang lahat ng ito ay para lang daw sa politika at pansariling interes. Paano? Paano niya sabi yan? Eh, naghahain din sila, sila Topacio, si Defensor. Bakit hindi itinuloy? Tsaka isa pa ba di ka naghain? Komentary ka na lang, ganyan ka na lang. Baka nga yung isinusulong mong yung pag-waive ng provincial rate, mahirapan ka pa eh. Oh, sige, nabasa na ng, sa third hearing, nabasa na. May tinanong ba kayong mga businessman? Ready na ba ang probinsya maging kaparehas ng presyo ng Manila? Ready na ba yung mga empleyadong regular na ay mga employer na magtanggal ng empleyado nila? Kahit ako provincial rate. Tapos stable lang yung bilihin, tatanggalin mo yung provincial rate. Dilugi. Malaki ibibigay mo sa empleyado, maliit yung kita mo. Di ba? Malaki ipapasahod mo, madadagdagan yung pasahod eh. Tapos yung kita mo, stable na doon pa rin sa nag-i-stay pa rin sa may presyo ng probinsya. Hindi pa payag yan, magtataas din yung presyo dyan. Ang mag-i-stay lang sa presyo dyan, yung gulay. Yung, yan, manok. Yan. Mga naalagaan sa probinsya, hindi yung naalagaan sa, wala naman na halos maalagaan dyan sa Metro Manila. Yung mga natatanim sa probinsya, yan yung mga mura. Pero, paano kung sa mga cosmetic na, mga damit, mga ganyan, sa tingin mo ba hindi magtataas ang presyo nun? Siyempre yung mga yung mga employer, babawi yan dun magtataas ng presyo yan. Ang tanong, ready na ba yung mga kababayan natin na mawalan ng trabaho?
Hindi kasi minamadali yan. Inuunti-unti yan hanggat makasabay. Binibigla mo eh. Oh, siyempre ako, pabor ako dyan eh. Pabor ako dyan sa pag-waive ng provincial rate. Pabor ako. Ang tanong, pabor ba ako na mawawalan ako ng trabaho? Kung sakali ako mapili na employer ko na ako yung mawala, tapos yung mawawalang sahod ko, yun yung ipadadagdag nila sa isang empleyado nila. Yan tayo eh. Hindi ka na makakapag-loom eh. Nakakalungkot lang kasi dahil dito sa usapin ng politika, naiiwanan din yung iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso. At yun yung makapagawa ng mga meaningful na mga batas. We are Sino hindi gumagawa? Ano mo, mention mo sino? Yung pumasok nung nakaraan. Effective, no? Ganun si Sandro. Mas matindi pa sa'yo. Ano yan eh? Yung no work, no pay. Ayun, nagsipaso ka yung 3 itlog. Ganun mag-implement. Mabilis. missing the bigger picture. At ano yun? Yung mga Pilipino at mga manggagawa mismo, wala namang pakialam sa impeachment. Samantala sa Lunes, inaasahang ipipresenta sa plenaryo ng Kamara ang naging pagbasura sa impeachment Pero may pakialam sila sa pagbaha, di ba? Pero ang daming mga kabataan na nagrarally na dahil sa confidential fund. Merry Crispiatos nga ni. Ginagawa mong tanga yung mga kabataan ngayon. Hindi man ako agree sa mga pinaggagawa nilang pag-rally-rally na yan. Yung mga Gen Z, henerasyon ng mga iyakin yan. Pabor ako sa pag-rally nila na tama naman yung pinaninindigan nila na na sa impeachment. Ayan. Pabor ako dyan sa mga pero yung mga sa mga past administration niya, uungkatin nila. Kay Marcos Sr. Di ba? Anong gagawin mo? Patay na yung tao. Eh di hukayin nyo doon, pusasan nyo. Gusto nyo, tabihan nyo pa eh. Ayaw nyo ipalibing doon. Bakit? O sige, wag nyo ipalibing doon bilang diktador o presidente. Isipin nyo, naging sundalo yan. Momo ninyo. Huwag niyo ipalibing bilang presidente. Hindi yun ang basehan doon para hindi ilibing yung isang dyan. Isang pinamataas na posisyon. Hindi yun. Kahit hindi na doon. Isipin nyo, inilibing yan. Naging sundalo yan. Tuloy natin. complaint laban kay PBBM upang kanilang mapag-aralan. Inaabangan naman ngayon kung uusad ba ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa agenda ay Yun. Wala susyan na si Elisan Fernandez. Maingay lang talaga yan. Tignan mo yung pag-comment niya kay Ralph Recto. Ano siya? Nadali siya. Dali siya doon. Hindi na siya makapaglome. Mamaya ipapakita ko. Kasi siya na ako sa kahit yung Supreme Court, merong desisyon sa ni Ralph Recto. Hindi sana siya na lang yung nasa Supreme Court. Ay, nako, Eli. Ano sabi? BP Sara,
endorsement say Akbayan endorse impeach complaint has no attached evidence. How? Di ba may tatlo? May tatlo. Merong kumpirma na magsasubmit sa Monday. Bale yung tatlong mood na yun yung pag-aanuhan nila. Pag examine the experiment nila yun. Walang lusot yan. Impeach yan, tignan mo. Ano lang, ang sa may 1/3 vote lang yung magano sa plenaryo. Pag yun nakalusot sa plenaryo, tapos yan. Tapos yan, promise. Tsaka meron pa may isang mood pa na hindi nadadaan sa plenaryo Yun yung express lane na pag-hain ng impeachment. Kaya yun, inaano lang. Meron pa isa. May tatlo kasi yun Meron pa isa. Nakalimutan ko na isa. Yan. Ito sa GMA News. Ito sabi, VP Sara Duterte says, Akbayan endorse impeach complaint has no attached evidence. Paanong nangyari? Nakita mo na ba yung grounds of impeachment mo? Balita ako, 7 yun. O baka inadapt nila yung dating impeachment complaint sa kanya, yung articles of impeachment, inadapt yun. I don't think inadapt nila yung iba. Tapos, idinagdag nila yung sworn statement ni Madriaga. Kung inadapt nila lahat yun, so ibig sabihin, 7 article of impeachment plus 1 equals 8. 8 na. Tatlo pa lang, mahihirapan na siya magdepensa niyan 16 lawyers ulit yan, kukunin niya. Imposibleng hindi. Hindi lang si Michael Powa ang kukunin diyan. Hindi kakayanin ni Michael Powa mag-isa yan. Mas matutunaw utak nun. Ito sabi. Ayan ba yung sinasabi mong walang ebidensya? Isa na to. So, walang sa sinasabi mong ebidensya. Ano? Sa security ko. Kasi huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Oh, no joke No joke. How? Diyan pa lang hindi ka liligtas Hindi ka lulusot Kasi sa bunganga mo galing. Paano ididepensa ng abogado mo yan? Nag-video ka pa. Mahirap yan. Hindi mo pwedeng sabihin AI. Kasi yung buong video na yan, may dumaang tao Ewan ko kung kumuha ng tinapay. Alam ko sa ano to Sa Congress yata to. Ewan ko. Hindi ko na alam kung sa Congress. Ito yata yung may bali-balita na tumambay siya doon na 24/7 yata bukas yung aircon. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayan na naman tayo. Ang hilig magtapang-tapangan tapos kakapit lang din sa Supreme Court.
Tapos ito namang mga Didi is utong-uto. Susunod na kayo, susunod na kayo, susunod na kayo pag nakaupo si Inday. Pag natuloy ang impeachment, may kalalagyan yan si Inday. Aminin nyo man so hindi. Englishin ko, either you like it or not. Weather ba? Weather. Boboy. May kalalagyan siya dyan sa impeachment niya na yan. Kasi nga, pag natuloy yan, sa 3 lang ng grounds of impeachment niya, madadali siya dun. Hindi niya nga ma-explain. Si Mary Grace Piato, sino ba yan? Confidential fund, hindi ibig sabihin confidential na siya. Ino-audit din kasi ng COA yan. Kinukuha yung tunay na pagkakakilanlan ng ng mga asset. Kasi ang confidential fund ay ginagamit yan sa national security, hindi sa DepEd. Magkano in 11 days? 125. 125 million in 11 days? How? Biruin mo yun, ha? Kasi pag natuloy ang impeachment ni Inday Sara, kalalagyan siya. Kung no choice talaga sila na kailangan ni Inday mag-resign, kalalagyan din siya. Remember, yung sinasabi ko paulit-ulit na to. May nag-aabang na plunder case kay Inday. Meron pa sa DOJ at sa NBI. Ang tanong, makakatakbo ba yan sa 2028? Habang maaga pa, maghanap na kayo ng substitute nyo na pambabato sa 2028 presidential election. Dahil wala talaga. Tagilid kayo dyan. O sige, sabihin na natin namamayagpag pa yung 32 million ninyo. O sige. Ang tanong, makakalusot ba si Inday? Depende na lang yan. Pag gumamit na sila ng pera, tandaan nyo, yung Supreme Court gumagawa ng butas, makalusot lang. Biruin mo, malino na malino sa nakalagay dun sa Article 11 yata yun, or 12. Article 11 ng House of Representatives, nasa 1987 Constitution, House of Representative Impeachment, nakalagay doon na iniba nila yung interpretasyon. Yung Supreme Court, iniba yung interpretasyon ng session day into calendar day. O, diba? Namiendahan na ng Supreme Court yung 1987 Constitution. Tawag dyan, judicial legislation. At pinakialaman nila yung rules ng House of Representatives sa pag-impeach ng isang higher public official tulad ng presidente, vice president, ombudsman, Supreme Court, at commissioner. Yan, pinakialaman na nila yon ng Supreme Court. Ang tawag doon, judicial overreach. Kasi hindi na kasi nila saklaw eh. Kaya nga tayo may 3 branch of government, which is executive, legislative, and judiciary. Magkakaibang power yan. Ombudsman, yan? Independent yan. Tanod bayan yan. Ang ombudsman ang sisilip sa 3 branch ng government na yan kung meron bang anomalya, korupsyon. Ang ombudsman ay parang mas makapangyarihan pa nga yan sa presidente.
Okay, tuloy natin. Tapos naman na, di ba? Tapos na. Meron pang ano. Una yan na grounds of impeachment niya. Ito yung nakakalito dyan. Aha. Ito. Ano na yan. COA issues. Ito, may ads. Wait lang. Off ko muna yung ads. COA issues 73.2 million notice of disallowance on BP Sara's 125 confidential intelligence funds for 2022. Ang tanong diyan kasi kung umapila ba sila diyan o hindi. Wala namang makapagsabing DDS kasi tinanong ko na din sa kanila to. Kung may apila ba ang OBP sa notice of disallowance nila sa COA. Walang nakakapagsabi. Sabi ko, ang sabi kasi nila, bakit yung notice of disallowance na ba yan ay final and executory na ba? Sabi ko, depende kung umapila sila sa COA. Ito sabi, the Commission on Audit has issued a notice of disallowance over 73.2 million out of the 125 million confidential and intelligence funds for 2022 of Vice President Sara Duterte. Meron silang na-flag na notice of disallowance. The COA directed Duterte and Special Disbursing Officer Gina F. Acosta and Chief Accountant Julieta L. Villa del Rey of the Office of the Vice President OBP to settle immediately the said disallowance. Pinapabalik nila yung 73.2 million ba yan? Na flag ng COA, notice of disallowance niya. Pinapabalik yon. Ayun ang sinasabi kong kung meron na ba silang apela dyan. Kasi kung wala silang apela dyan, ito ang sabi dyan. Ayan. It reminded that audit disallowances not appealed within 6 months shall become final and executory. Ayan, final and executory na kung wala silang appeal sa COA. So, ibig sabihin, meron siyang tinatawag na, I think it's graft and corruption. Ayan. Pwede rin siguro, hindi kasi ako abogado, kaya hindi ko alam yun. Pwede siguro, betrayal of public trust. Wow. Hindi, wala akong knowledge about sa Hindi naman tayo abogado eh. Tsaka may sinusundan lang din tayong idea. Si coach. Yan, din tayo. Hindi tayo nanonood. Magaling kasi. Mas maganda kasi makinig ka sa low student kasi hindi pa nahaluan ng pamumuliti kaya. At least yun na estudyante na yun, si coach, merong mga resibong nilalabas yan. Yung ibang abogado, wala, ngak-ngak. Puro lang ngaw-ngaw. Topacio, puro ingay. Dapat si Topacio nag-aaral, si coach yung naging abogado na. Talo ni Guanzon. Canon 2, Section 1. Di ba? Alam ako, Code of Professionalism and Responsibility. Di ba? Yun ang wala sa kanila. So,
Paano guys, dito ko na lang puputulin. Maraming salamat at pa-follow na lang po ng ating Facebook page, Article PH, at pa-subscribe na rin po ng ating YouTube channel. Pa-like na rin po. Maraming salamat and goodbye!